Breaking news mga kababayan, nako po dito, supalpal na naman si Auntie Claire ng reporter. Nabanatan din ito ni Senador Marcoleta noong nakarang araw. Dito po mga kababayan, nahuli ay hindi agad nangangahulugan ng naaresto. Magkaiba ba ang nahuli? Ang kahulugan ng naaresto? Mga kababayan ko, ano ang paliwanag ng palasyo? Bakit hindi pareho ang nahuli at naaresto? Nako mga kababayan, nagkalito-lito si Auntie Claire. Nasupalpal na naman. Nabanatan na naman ng reporter dito. Mukhang nagkahetot-hetot na ang utak. Nalilito. Mga kababayan, kaya nasusulpak ito ng Net25. Ito na po mga kababayan ng pasabog. Magugulat kayo. Bakit nagkalito-lito si Auntie Claire dito? Tila binasag ang kanyang trip na wala sa tono. Mga kababayan ko, supalpal na naman ang vlogger ng palasyo. Ito po, grabe talaga ito. Panoorin po natin mga kababayan paano napahiya ito. Ito po sabi, nahuli versus naaresto. Bago natin i-play po basahin ko lang yung sinasabi dito. Nilinaw ni PCO Yusek Claire Castro ng terminong nahuli na hindi ginamit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay kay dating Congressman Saldico ay isang pangkalahatang salita at hindi direktang nangangahulugang siya ay sumasailalim sa isang formal na aresto. Kapag sinabing nahuli, it doesn't mean necessarily mean it is an arrest. Ang salitang nahuli, General, giit ni Castro. Ito po mga kababayan, ang kanyang sinabi na nagkalito-lito. Ito po, binasag ang katahimikan. Reporter, hindi nakapagpigil. Sinampal ng katotohanan itong si Auntie Claire. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Saldico. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya rito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto. Na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate
most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that the lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authorities. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Ayan mga kababayan, napakaingat daw magbigay ng anunsyo ang ating Pangulo sa taong bayan. O anong ginagawa? Na-aresto? Hindi pala. Tapos mamaliin nyo ang nahuli. Yung meaning ng na-aresto, nahuli at na-aresto pareho yan. Binubudol niya na naman ang taong bayan. Ito po sinasabi ng mga tao, mga kababayan ko. Anong sinasabi dito? Ayan na ang mga komento. Ayan o, panggagago yung explanation. Panghetot-hetot na pagpapaliwanag. Mukhang tanga lang. Naku po, mga kababayan ko. What is she saying? Nahuli, used by people in authority and by the arresting officer. In English means caught, arrested. In English, it automatically means this. New definition, caught, stop. No crisis, price, distraction. Pabalik sa kinderbe. Pabalik sa kinderbe. Sabi ni Joshua Cabaluna, wala na talaga tong patutunguhan. Depends pa more, parang clown ka na, manang clear. Sabi ni Almari Saicon, bend the words, yarn. Malala na ante nyo. Nagkahetot-hetot na. Sabi ng Chinese, palaleho lang yan. Mga Google Translate tuloy ako. Naku po, ano sabi ng Google Translate? Caught, apprehended, nahuli ang magnanakaw. The thief was caught. Caught in the act, nahuli sa akto. Late, delayed, nahuli si John. John was late. Nahuli, ayan o. In English, generally means caught in the act or arrested or apprehended. Grabe, ano, napag-google tuloy. O, ano sabi dito? Attorney ba to o tagapagsalita sa Zone 13 Zelda Zero? Sabi ni Sagalom Wiho, bonita hay na hay. Clown sa palasyo, grabe na ang panggagago sa taong bayan. Ano sabi pa dito mga kababayan ko? May bago na naman tayong natutunan kay Auntie Claire. Palusot pa more, Queen Ina naman Auntie Claire. Naglolokohan na naman tayo dito. Di kami tulad mo na bobo. Dan Dave, naku po, ulitin natin mga kababayan, paano nabubudol na naman tayo dito. Ito po. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida, can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop,
na prevent sa pagkilos. Ayan mga kababayan, may bago tayong natutunan. Ang nahuli, to stop, to prevent in motion, na-stop again. Pero hindi na aresto. Nako, anti-clear. Bumabalik tayo sa pagka-grade 1. Ano akala mo sa taong bayan, mga tanga, bobo? Mga tansong hindi makaintindi ng aresto o nahuli? Nahuli ay hindi agad na ngangahulugan ng naaresto. Yusek Castro, ginawang grade 1 ang mga tao. Binubudol ang tao. Naaresto at nahuli is same. Kamote. Yan ang sinasabi ng taong bayan dito. Tignan yung komento mga kababayan ko. Nahuli at naaresto magkaiba daw. Anak ng teteng talaga. Ba't ganun, anti-clear? Palusot pa more. Paano mo pasisinungalingan ang naaresto at nahuli? Huling-huli sa akto, anti-clear? Gagawin nyo pang tangat bobo mga tao? O ituloy natin. At hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Ayan mga kababayan ko. Nako po, nagkahetot-hetot na tayo, anti-clear. Grabe na ito. Nahuli sa bibig si anti-clear. Sabi ni Junior Di Tomo, mga kababayan, ayan no, check natin na. Akala ko max na yung bendalo, may bago pala, bend the words. Lulusutan hanggang kayang lusutan. Huling-huli na, parang seaman, nakapatong na. Tinatanggi pa. Huling-huli ng asawa. Aba, sabi niya friendship lang daw pero nakapatong na. Ang nahuli daw ay hindi pa nahuli. Yung aresto at nahuli magkaiba. Ang tibay mag-defense ng thesis niya. Jason Hilario, Fanny Ronquillo, pero kung ang magsalita, yan mga Duterte, malamang ipilit nila yung sinasabi nila. Baka may multiverse dictionary yan siya. Sabi ni Charles Bradford, kahit ano na lang lusot pa rin. Maria Teresa, nako po. Ma Josie, alin ba ang tamang kahulugan sa nahuli, anti-clear? Nahuli si Zaldico ng mga police authority. Nahuli si Zaldico sa kanyang flight. Nahuli si Zaldico, isa pala siyang Darna. Hirap intindihin na, anti-clear. Nagkahetot-hetot na. Kaya pa, ante, Andro Jeff. Nagtrip lang ako, ganun na lang. Dapat sinabi, mauunawaan ka pa namin. Mahal na Panggulo, Bangag Israel, Baltasar Ampo. Parang ganito lang yan, nag-hard na ako ng assassin. Pero joke lang yun. Galingan mo pa, tita. Jonar Jade de la Cruz. Ha, push, anti-clear, kaya mo yan. Nako po, mga kababayan ko.
Yan ang sinasabi natin pag bend the law, bend the words. Yung nahuli, hindi pala naaresto. Magkaiba pala ang meaning pag naaresto, nahuli na stop, to stop the motion. Grabe, nahuli ay hindi agad nangangahulugan ng naaresto. Yusek Castro. Naku, mga kababayan. Wala na sa ayos ang PCO. Ginagago talaga ang mga Pilipino. Ginagawang grade 1, ginagawang bobo. Binubudol na naman tayo. Yan lamang po ang ating bahagi kay na humusga. Ang nahuli ay hindi naaresto. Ano ba talaga? Anong diksyonaryo ito? Diksyonaryo ng alien? Diksyonaryo ng mga adik? Mga kababayan ko. Isang like, isang share po at isang subscribe. Kayo na humusga, mga kababayan. Mabuhay po. Kayo na talagang humusga. Hindi ko na alam kung ano sasabihin kay Auntie Claire, okay? Auntie Claire, lumabas ka na sa sarili mong mundo. Kung nakakulong ka sa isang baso, sana makatakas ka na kasi may sarili kang diksyonaryo. Mga kababayan ko, mabuhay.